Alright guys, so ang daming sisiw. Tik 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 tik. Right, good morning guys. At kanina maaga akong nagpakain ng mga alaga kong manok, no? Kaso yung iba ayaw pang bumaba at kunti lang yung kumain, no? Dahil siguro sa lamig ng panahon. Kunti lang yung napakain natin. Yung iba kasi kapag bumaba na doon sa batugan nila, diretso na pupunta doon sa baba doon. Maraming damo doon sila pupunta. At dito sa paligid ng natin, Bahay Kubo, marami naman dito talagang yung tawag nito, yung mga insekto na nasa mga damo-damo, yun ang kinakain ng mga alaga nating manok. Kaya pagbaba nila, diretso na sa damuhan. At ngayon, mayroon po akong bagong alagaan dito. Mayroon po kaming bagong alagaan ni Mrs. At ito po ay biik din. Ayan. No, mayroon pong bago tayong papakainin dahil yung pinsan ko po nanganak po yung dalawa niyang inahing baboy at ayun, sa dami ng biik pinaruga sa atin tong isa. Ayan. So ang namin ito kasi lalaki po ito ang plano nito pangbenta, palakihin lang at ibenta, no? Para may maantay po tayo. Yung isa naman, yung malaki na inahin nating baboy, yung lagi ko pong naisali sa vlog ko, yun po ay pakastahan po yun para paramihin, no? Yun yung problema kasi dito sa amin ngayon, dun sa kabilang barangay, bumalik na naman yung sakit ng baboy, no? Sana hindi makarating dito sa amin kasi liblib na lugar na tong amin, kumbaga malayo na sa bayan or sa maraming tao, yung malugar na tao. Kaya sana hindi makarating dito sa amin. Noon yung mga sakit ng baboy noon hindi naman nakarating dito sa amin. Although meron, pero hindi naman talaga gaano ka lala, no? Yung sitwasyon doon sa kabilang barangay na napuntahan ko, doon ako galing anong nakarang na araw. Grabe doon, halos lahat ng magkapitbahay laging may pinapainit na tubig para magkakatay ng kinakatay nila yung alaga nila kasi yun nga parang ayaw nila maanuhan ng sakit.
kumbaga madapuan ng sakit, kaya kinakatay na lang para mapagkitaan o mabinta nila yung karne at yun, binta nila sa market. Kasi kung maabutan ng sakit, hindi na pwedeng katayin yun kasi bawal na po yun, no? Ay makakain na po yun ng tao, kaya kung maano ng sakit, ilibing na lang, ganun yung sistema. Alright, sana hindi makarating dito yung sakit ng mga alagang baboy. Alright, ito po yung bago nating alaga, si Puti. Yan. Hindi pa to masyadong maamo. Dik 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 dik. Dik 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 dik. Ayan, wala po tayong kulungan, kaya tinatali na lang talaga kasi ganito po yung sistema natin dito sa probinsya, itatali yung mga alaga nating biik. Alright guys, so mapagpalang araw po sa lahat at mapagpalang umaga. At kung gabi nyo naman po makita ito napakasimple nating video, ay magandang gabi po sa lahat. Alright, at shout out sa lahat ng mga OFW natin diyang minamahal nating mga OFW, no? Shout out sa inyong lahat. Ayan, so yun guys yung
tinatapas ko po ngayon, no? Siyempre, nakita nyo ito ng mga nakaraang kong vlog. Malinis na po ito, pero kasi tapos na pong na-sprayhan, no? Yung mga ibang damo, namatay na siya, tapos sinulog ko po. At ngayon, yung hindi talaga napuruhan sa pag-spray, ito, kagaya nito. Ito mga kagaya nito, kailangan po yung ang tawag ito, tapasin, no? Para pag nakapagtanim na tayo, kasi mga next week kung makahanap na tayo ng similya or binhi ng mais, makapagpatanim na po tayo dito, no? Yun, at siguro parang 10 tao or 11 na or 11 na tao yung kailangan dito, o yung 10 ganun, para matapos ito isang araw. Kasi kung 2 tao lang ito sa pagpatanim natin, hindi ito matatapos. Alright, so medyo malaki pa itong natin, no? Hanggang doon po ito sa dulo. Ayan, makikita nyo po yung mga damo na hindi pa ayan, yung hindi pa napapatay sa pag-spray. Ayan, mga kagaya niya, no? So kailangan pa yan tapasin para malinis po siya, para flat po yung area na pagtaniman natin ng mais. Kagaya nito, ipakita ko po guys ito. Ito, so ito yung mga natapas natin, di ba? So pagkatapos po nitong pag matapos ko po itong tapasin or chap-chapin yung mga damo, so iipunin na po yan, kagaya nito. Ayan. So ganito ang pagkatrabaho nito guys. So yung pagkatrabaho nito hindi po madali, no? So kagaya nito, kailangan talagang ipunin yung damo. Ayan. So ito. At ayan. So pagkatapos niyang naipon, so kailangan kong sunugin ulit para maging malinis yung ating kunting sakahan, no? Bago tayo makapagtanim ng ating mga kailangang itanim. Kagaya ng gulay at mais. Ito, kagaya nito guys, medyo okay na tong dito. Ayan, itong dito medyo okay na siya, kasi yung damo wala na yung medyo may green pa na damo, medyo buhay pa siya, pero medyo hindi na siya mahaba, no? So ito yung ginagawa natin ngayon. Alright, para kung darating na yung binhi, pag bili na tayo ng binhi natin na mais, so magpasimula na tayong magpatanim kung makahanap tayo ng pangsuhol, no? Kasi 10 tao ang kailangan natin dito or higit pa, para isang araw lang, para wala ng kasi per day dito nasa 200 guys. So ang isang tao, so kailangan natin maghanap ng budget nun, no? At libre na yun, kain. So ang kailangan ko na lang dito gawin para kasi libre nga kain yung trabahante natin. Kasi kung ako lang isa dito magtanim, pwede yung mangyari yung kumbaga hindi ko pa natapos na nataniman itong area, tumubo na yung iba, hindi pa ako natapos sa pagtatanim dahil medyo malaki po ito, dahil parang 1 hectare po ito, no? So kailangan talaga na kailangan na may magtanim or magbayad ng tao. So yun ang problema natin ngayon, financial, para sa pangsuhol or pangbayad sa magtanim. Ayun, at saka ang diskarte ko na lang, kasi libre kain yung magtanim dito, yung arawan, pagtanghali kailangan talaga may kape. Yun, kasi yun kailangan dito sa bukid, kape, at para mapakape ko yung mga trabahante, at libre ng kain. So ang ko na lang, yung bulad, or sa Tagalog tuyo, yung malalaki, yung parang pwede siyang lagyan ng munggo. Maghanap na lang ako ng munggo at sabawan. Yun na lang, kasi yan naman talaga yung real life dito sa bundok, yung sistema kung paano tayo magpatrabaho dito. Kung may masarap ka na maulam, yun ang ipaulam mo sa yung trabahante para mas ganado sila magtrabaho, no? Alright, so yan guys. So unang-una po sa lahat, guys, huwag po kayong mag-i-skip ng ads, no? Dahil napakalaking bagay na po yan para sa aking munting channel. At balang araw guys, makatulong po tayo sa katulad kong farmers or magsasaka sa bukid, no? Ayun lang guys ang masasabi ko. Sana hindi kayo mag-i-skip ng ads. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Alright, so magtapas muna tayo. Tuloy muna tayo sa ating trabaho.